Welcome back to my YouTube channel again. This is Ralph731. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe, paki-click naman po ang subscribe button at ang notification bell. At pakilike na po aking page, RR731 Moto Online Shop for your KLX parts needs. Presyong pangmasa po tayo. At pakilike din po aking isang page, ang Ralph731. Ayan, maraming salamat po. Ako po ay located pala Cabanatuan City. Kung may magpipick up ng parts dito, available po. Pick up or meet up, yan. Pwede rin shipping sa malayo. Okay, pag-uusapan natin yung itong nating kaka-elixir. Usapang zero gasket. Pros and cons ng zero gasket. Ito po pag-uusapan natin. Paano nga ba ang zero gasket na tinatawag? Yung okay bang alisin na ang gasket? Para sa akin, tanong natin sa motor para maipaliwanag natin mabuti. Teka lang po. Kaya lapitin natin yung mga motor. Ito. Usapang base gasket. Pros and cons daw. Teka lang po. Ayos natin. Ayan ito yung makina. Pros and cons daw ng zero gasket. Ginagawa lamang po yan pagka may hinahabol kang compression o di ba? Ito ang dyan tayo sa kabila side. Hindi mo sa gasket po, hindi ka pwede mag zero gasket dito po sa ilalim, sa base kasi po tatagas yan. Kaya sinasabi ko sa iba, ginagawa namin na pag-set kami makina, kung gusto mong tumaas yung piston, dalawa lang po option diyan. Bibili ka ng piston na mataas, dome, tsaka may isaayos yung profile para dito sa makina mo. O kaya tatabasan tong block. Kung gaano kakapal yung gasket sa ilalim, yun na ibabawas para meron pa rin po siyang gasket. Consequence lang, kailangan mo mag-manual tensioner dahil pag bumaba yung block, luluwag yung timing chain ng mga kaka-elixir. Yan po ang consequence nun. Dalawa po ginagawa. Isa naman sa head nagbabawas. Yan. Ito, zero gasket po ito sa head. Yan, kasi hinabol kidek ng piston. Dito sa head, okay lang po mag-zero gasket. Lagyan lang ng pandikit na high temp. Pero dito sa base, hindi po pwede. Ano yung base gasket? Ayan po yung base gasket. Yan ang base gasket. Yung nasa may pagitan ng crankcase sa block. Hindi kasi pwedeng alisin yan mga kaka-elixir dahil malakas po ang pressure yan. Nanlangis. May oil pressure po tayo tinatawag. Pag walang gasket yung sa baba ng block mo, tatagas po palagi dito sa part na yan. Malakas yung pressure yan. Nanlangis para umakyat dito sa head. Dito po okay lang. Lagi namin ginagawa kahit sa mga scooter. Minsan di talaga kami naglalagay ng head gasket. Yun ang ginagawa namin. Pag nagtabas naman kami ng block, gumagamit kami ng adjustable na cam gear o cam sprocket para maitama natin yung timing. Kasi maliliis na po yung timing ng cam yung timing mag dito, liliis na po yan. Tapos nagmamanual kami tensioner para maitulak niya yung timing chain. Kaya lang pa iayos ko lang yung camera. Okay, hiningal ako na. Balik tayo. Ilan po ginagawa ko mga kaka-elixir. Kahit sa mga sineset namin makina ng motor namin, hindi kami nag-zero gasket. Pero pag gusto namin na sobrang nipis sa gasket, may ginagawa kami. Bumibili kami sa auto supply. O kaya yung kalendaryo. Binabakat namin yung gasket. Tsaka gugupitin namin. Yun na magsisilbi niyang gasket sa base, yung kalendaryo. Ginawa na namin yan. Pero hindi naman po tumatagas. Pwede rin po yung folder na manipis. Basta wag lang po pandikit. Kasi pag ginaganyan ng pandikit yan, mga ka-elixir, maaaring yung pandikit, yung mga beta gray na yan, baka bumara sa mga oil passage. So pag bumara sa oil passage, ito na yung consequence. Pag nabarahan yung daanan ng langis, hindi aakit yung langis po sa head. Ang mangyayari, masisira po yung rocker arm, yung camshaft, yung moving parts sa itaas. So, ang mangyayari, gastos, di ba? Kung nagtabas ka na ng konti sa block o nagpalit ng piston, di ba, wala kang problema. So, hindi ko rin ina-advise na mag-zero gasket talaga. Sa head lang po talaga okay, pero sa base, hindi. Yun ang mangyayari. Ganong kalit yung daanan ng langis sa base ng crankcase, di ba, maliit lang. Pag nilagyan mo ng pandikit yun, gustong sinalpak may block, kakalat po yun. At siya magbabara.
ang mangyayari ending, sakit ang ulo niyo mga KLX, di ba? Yun lang. At ang makina ng KLX po, maraming nalilito rito eh. From 2009 hanggang ngayon po, yung pa-repair disenyo. So, hindi ko mo 2024, all yun na. Yung parehas na po yan, 2009 up to 24 ngayon, 25 na. Parehas pa rin yung makina niyan. Paano mga ka-LX sir, dito na lang po ating video at maraming salamat po.